Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Eden. 35 years old ako at 40 years old naman ang mister kong si Erwin. Edad 23 ako nang ikasal kami ni Erwin. Ngayon ay 7 at 5 taon na ang dalawa naming anak. Noong bagong kasal kami ay nakiusap ako sa aking asawa na wag muna kami mag-anak para makapag-ipon at magkaroon ng sariling bahay. Talaga namang panay ang trabaho namin. Madalas ay overtime. Maganda din ang dulot ng hindi kami nagkaanak dahil nag-enjoy kami sa buhay mag-asawa. Lalo na sa bagay na yon. Dahil solo lang kami sa bahay ng mister ko, kahit anong oras namin maisipan, magkatinginan o magkalabitan lamang kami ay game na agad. Mabilis kaming mag-init sa isa't isa. Halos naikot na namin ang buong kabahayan. Ang mister ko pa nga lang ang aking nakakasama sa buo kong buhay. Ano man ang kaalaman ko sa bagay na yon ay natutunan ko lahat sa aking mister. Pumapasok na kami noon sa 13 taon naming magkasama ay nag-iba ang buhay naming mag-asawa sa ilang kadahilanan. Gaya ng naging busy kami sa pagpapalaki sa mga anak namin. Busy at pagod din dahil nagkaroon na kami pareho ng mga matataas sa posisyon. Pareho kaming nasa sales at marketing ng aking mister. Madalas pa din naman namin ginagawa ang bagay na iyon. Araw-araw pa din pero isang round na lamang at swerte kung makadalawa pag siya ay ganado. Naisip ko rin na hindi na kaya nasiseksihan ng aking mister kaya bumababa na ang gana sa akin. Aminadong tumaba ko ng konti pero sexy pa din ang korte ng aking katawan. Meron nga lang mga bahagyang bilbil at konting pag-umbok ng aking puson, dala ng pagbubuntis. Kayang-kayang maalis ng pag-e-exercise at pag-jogging yan. Nasabi ko na lamang sa aking sarili. Lumipas din ang 6 na buwan. Isang araw ay umuwing masaya si Erwin. Na-promote siya at sinabi niyang pag sa ganoong posisyon ay pwede nang bigyan ng housing loan. Mapapalakihan na namin itong bahay namin at lalagyan ng second floor. Dahil halos tapos na din naming hulugan ang bahay namin sa ngayon at marami pa din kaming naipon, makakatulong yung housing loan niya at pumayag na din ako. Mga 4 hanggang 5 buwan daw magagawa at tamang-tama naman na may bakante sa mga paupahang townhouse ng mga magulang ni Erwin. Para maumpisahan ng renovation at expansion ay lumipat na kami sa townhouse ng aking biyanan. Nasa isang subdivision din pero matao at sa labasan ng gate ay may mga commercial area at wet market. Dahil isa ding subdivision ay naipagpatuloy naming mag-asawa na maglakad-lakad o mag-jogging sa umaga o kaya naman ay sa gabi. Dati ay naihahatid ako ni Erwin sa opisina tuwing umaga dahil madadaan ito papunta rin sa kanyang opisina. Pero dito sa pansamantalang lugar namin ay hanggang gate na lamang ng subdivision ako sumasabay dahil magkasalungat na ang direksyon ng aming mga opisina. Daanan naman ng sasakyang pampubliko paglabas agad ng gate kaya wala namang problema. Nag-aabang na lamang ako ng bus o taxi pagpahirapang sumakay. Sa abangan ng sasakyan ay may mga stalls at sari-saring mga nagtitinda. Paglabas ng gate ng subdivision, sa unang kanto ay may isang stall na groceries at kakaninang tinda kaya halos araw-araw ay napapabili ako ng iba't ibang kakanin dahil paborito ko ang gaya ng puto, kutsinta, bibingka o maha. Isang araw ay bumili ako pero hindi na yung teenager na babae ang nakatao sa tindahan. Isang matipunong lalaki na may itsura naman. Mukhang rag dahil sa kanyang bigote at balbas pero malinis naman siyang tignan. Miss Suki, bili na kayo. Suki agad tawag mo sa akin, ngayon pa lamang tayo nagkita. Natatawa kong sabi. Ganoon po talaga ang mga nagtitinda, lahat po suki namin. Nasaan si Myrna? Tanong ko sa lalaki. Kapatid ko po siya ma'am, bunso namin. May sakit siya kaya nagpapahinga lamang sa bahay. Ako po si Carlos at your service. Anong bibilhin po ninyo, Miss Suki? Eden ang pangalan ko.
Ganda naman ang pangalan na Eden. Kaya pala napaka-cheesy niyo, ma'am. He, bolero ka Carlos ha. Ginaya mo pa ako sa brand ng cheese. Wag mo na din akong puin. Mamaya hindi ako bumili. Ilang taon ka na ba? Nakangiting sabi ko sa kanya. 32 pa lang at binata pa po. Eden. Para ako malulusaw dahil sa eye to eye si Carlos sa akin habang nakikipag-usap. Okay. Pagbilhan mo na lamang ako niyang putong kalasyaw at malilate na ako. Habang nakasakay sa taxi ay naisip ko na bakit magaan ang loob ko kay Carlos. Dati ay inis ako sa mga lalaking may balbas sa bigote dahil parang mabaho at mukhang maruming tignan. Pero maayos ang kay Carlos. Trimmed ang balbas at mga bigote kaya bumagay sa kanyang muka. Mahilig lang siguro ko sa mga clean cut na lalaki dahil malinis tignan gaya ng aking mister na si Erwin. Halos araw-araw nakikita ko na si Carlos dahil doon din ang abangan ng sasakyan. Bumili man ako o hindi ay laging nakangiting babati sa akin at sinusuklian ko naman ng ngiti ang kanyang pagbati. Minsan wala akong barya pag may binili ako. Sinabi niyang maski kada kinsenas ako magbayad sa kanila. Napansin ko lang kay Carlos ay palagi siyang nakatitig sa aking mga mata kapag nakikipag-usap sa akin. Madalas, pag madadaan ako sa tapat niya papunta sa tinatayuan ko para magabang ng sasakyan, ay nahuhuli ko siyang hinahagod ako ng tingin sa aking buong katawan. Napapailing na lamang ako dahil iniisip ko na nasiseksihan ba sa akin si Carlos? Nakabalik na ang teenager na kapatid ni Carlos na si Myrna. Nandoon din si Carlos pero hindi naglaon ay paminsan-minsan ko na lamang siyang makita. Natanong ko tuloy kay Myrna kung nasaan ang kuya niya at bihira ko na lamang makita. Nasa bahay lamang po at natutulog. Nagkasunod-sunod kasi yung inuumaga siya sa trabaho. Ngumiti na lamang ako at nagpaalam na kay Myrna. Isang araw ay nasa isang mall ako. Hapon na at may hinihintay akong kliyente sa food court. Sa di kalayuan ng mga mesa ay nakita ko si Carlos. Nagtitext at parang mahinihintay. Tatayo sana ako at lalapitan para may kakwentuhan ako habang hinihintay ko ang aking kliyente nang may lumapit na isang babae kay Carlos. Sa tansya ko ay mahigit 40 na ang babae at mukhang may kaya dahil sa suot na damit at alahas. Nakipagkamay si Carlos sa babae at tumayo na at sabay silang lumakad at umalis. Dumating na yung hinihintay ko at nawala na sa isip ko si Carlos. Lumipas na normal ang aking mga araw. Linggo ng 6:00 ng umaga at parating ang aking asawa sa hapon na iyon mula sa 2 linggo sa isang business trip abroad. Gaya ng dati ay magja-jogging ako sandali. Naligo muna ako at nang makatapos ay lumabas ako ng banyo para magbihis. Nakahubad pa ako at nadaan sa salamin. Natuwa ako sa nakita, kaya pala pansinin na naman ako ng mga lalaki. Halos naibalik ko na naman ang aking katawan. Lumiit na ang sukat ng aking bewang. Ang mga hita ko ay naging slim na ulit. Halos wala na ang mga bilbil at tambok ng puson sa aking tiyan. Pero ang umbok ko ay lalong tumambok. Naisip ko tuloy ang aking asawa. Lagot siya sa akin mamayang gabi. 2 linggo kong dieta, kaya dapat mabaliw si Erwin sa aking kaseksihan. Nagbihis na ako. Nagsuot ng sleeveless na training shirt na fit at hindi naman kaseksihan na short. Halata ang hubog ng aking katawan. Nasa baba at gising na ang 2 kong anak. Nakabihis din ng pang-jogging at sasama daw sa akin. Tapos ay gusto daw nilang bumili ng kakanin sa may labasan. Tuwang-tuwa naman ako dahil habang kasama kong nag-exercise sa mga anak at bago kami umabot ng labasan ay may ilang kapitbahay kaming nakakasalubong din na kalalakihan. Ang napansin ko na hinahagod ako ng tingin. Nakaabot na kami sa labasan at medyo nauna ako sa aking mga anak. Tinungo ko agad ang tindahan nila Carlos dahil gusto ko ng suman at yun ang aking aalmusalin. "Good morning, Eden," bati ni Carlos. "Good morning din, Carlos," tugon kong nakangiti.
Hindi nalingid sa akin na napatitig si Carlos. Na-conscious tuloy ako dahil alam ko na medyo nakaalsa yun sa aking shorts. Mula naman sa likod ko ay nagsalita ang aking anak. Mami, yung puto at kuntsinta na lang yung bilin mo na almusal namin. Wika ng aking bunso. Aling Eden, mga anak mo? Ikaw naman Carlos, nakita mo lang nakasama ko yung mga anak ko ay tinawag mo na akong Ali. Umiti si Carlos. Nakakabighani siya pag nakangiti. Ngayon ko lang kasi nakitang kasama mo. Hindi ko akalaing may ganyan ka ng kalalaki na mga anak. Ilang taon ka na ba, Eden? 35 na ako. Sabi ko kay Carlos. Pwede talaga kitang tawaging Ali. Mas matanda ka pala sa akin eh. Natatawang sinabi ni Carlos. Ikaw naman? Bakit Ali pa? Kahit atin na lamang Carlos. Doon pa lang ay kumain na mga anak ko ng pinamili namin. Kinakausap ko yung panganay ko nang mapansin ko na hinagod ako ng tingin ni Carlos. Tutok ang tingin niya sa akin. Hindi na ako nakadama ng pagka-conscious. Natutuwa naman kasi ako dahil patunay pa din na bumalik na ang dati kong kaseksihan. Bigla naman niyang binaling ang mga mata niya sa aking mga mata. Napangiti ako sa kanya. Nauna nang lumakad pa uwi ang aking mga anak. Carlos, pakilista na lamang ulit ha at hindi ako nakapagdala ng pera. Okay, Eden. Naglakad na akong palayo nang tinawag ni Carlos ang aking pangalan kaya't napalingon ako sa kanya. Eden, sexy ka na dati pero ngayon ay super sexy ka na. Sira ka naman, pero salamat sa papuri Carlos ha. Nagpatuloy na ako lumakad at napapangiti sa papuri ng gwapo at matipunong tindero. Kinagabihan, sa loob ng kwarto naming mag-asawa ay nandoon si Erwin nanunood ng telebisyon. Lumabas ako sa banyong nakatapi lamang at pinuntahan ko si Erwin sa kama. Hinalikan ko siya at pinadama ko ang aking pagkasabik at pagka-agresibo. Inhit ba ang aking darling? Oo naman, namiss kita darling. Wika naman ng babae. Kaya naman, marahang hinawakan ni Erwin ang magkabilang pisngi ng babae. Pinakatitigan ng mga mata ni Eden at pagkatapos noon ay unti-unting lumapit ang labi ni Erwin sa labi ni Eden. Marahang naghalikan ng dalawang ito. Napapapikit si Eden dahil sa tinatamasa ng mga oras na iyon. Ganon din naman si Erwin. Hindi malaman ang gagawin. Maya-maya pa ay parehas na bumagsak ang dalawa. Talaga namang pawisan. Pareho. Nagkangitian ang dalawa pagkatapos. At hindi nila namalayan na nakatulog silang mga ganoon. Kinabukasan, papasok na rin ako ng opisina sa may labasan. Nagulat ako dahil sarado ang stall nila Carlos. Tinanong ko yung tindera na katabing stall na alam ko ay kalugar din nila at sinabi nga kagabi ay isinugod yung nanay nila Carlos sa hospital. Bala ko sanang ipakisuyo ang perang pambayad sa kakanin pero naisip ko na baka kailangan nila Carlos ng pera. Tinanong ko kung paanong pumunta sa bahay nila Carlos. Sinabi ng babae na mga 3 kilometro lang ang layo ng kanilang lugar. May mga tricycle na napapadaan dito at alam nila ang bahay nila Carlos. Nang dumating nga ang tricycle ay sumakay na ako. Hindi subdivision pero may gate din ang lugar nila at may bantay na mga tanod. Kaya alam ko na safe at tahimik ang lugar na iyon. Maliban nga lang sa may nadaanan akong kay aga-aga ay nagiinuman. Narating ko ang bahay nila Carlos. Malaki ang bakuran at gawa sa kahoy ang maliit na bahay. Sa di kalayuan sa bakuran ay nasilip ko ang parang mga barong-barong na maraming lutuan. Baka doon niluluto ang kanilang mga kakanin. Parang walang tao, baka nasa hospital na isip ko. Paalis na ako nang biglang sa di kalayuan ng daan ay may tumatawag sa akin. Si Carlos na tumatakbo pa. Walang t-shirt pero may tuwalyang nakatakip sa katawan niya at naka-short lamang.
Eden, napasyal ka. Tuloy ka muna. Wag na, iabot ko lang naman ang bayad nung kakanin dahil nabalitaan ko na dinala sa ospital ang nanay mo. Pasok ka muna. Pilit ni Carlos. Nag-alangan ako dahil siguradong late na ako na darating sa opisina. Eden, baka ayaw mong pumasok dahil mahirap lang kami. Parang napahiya naman ako sa sinabi ni Carlos dahil hindi naman ako mapili at mapangmatang tao. Sige na nga, basta pameriendahin mo ko ng suman ha, hindi pa ako nag-almusal. Pabiro kong sinabi. No problem, may bagong luto kami dyan, Eden. Sa loob ng bahay nila ay nasorpresa naman ako sa aking nakita. Mahirap ha, Carlos? Hindi nga kagandahan sa labas ng bahay nyo dahil mukhang luma, pero ang ganda sa loob. Maayos at kompleto naman ang gamit at appliances dito sa loob. Nakangiti naman si Carlos. Ngiting bumibighani sa akin. Unti-unti lang namin itong naipundar. Sagot niya habang nagsusuot siya ng t-shirt na kinuha niya sa may sofa. Pinaupo niya ako sa sofa sa may sala. Sa center table, naghain siya ng suman at bagong luto na tsokolate para sa usawan. Inabot ko agad ang bayad sa utang kong kakanin at kinamusta ko ang kanyang nanay. Nagkwentuhan kami. Nalaman ko na 10 na pala silang magkakapatid at siya ang panganay. Nanay na nga lang nila ang buhay at may 3 pa siyang pinag-aaral na kapatid. Ano nga palang trabaho mo, Carlos? At balita ko, inuumaga ka sa pagtatrabaho. Hindi siya nakasagot agad. Parang may pag-aalangan nang siya ay magsalita. Pa-extra-extra lang, Eden, kung saan may magandang pagkakakitaan. Magtatanong pa sana ako nang siya ay tumayo. Sandali at kukuha pa ako ng suman, Eden. Sasabihin ko sana na tama na pero hinayaan ko na lamang. Medyo natagalan siya at nang may nakita akong telepono malapit sa pintuan nila, nilakasan ko ang boses ko at sinabing makikigamit muna ako ng telepono. Sumagot naman siya ng oo. Nakita ko nang nakabalik si Carlos sa may sala at natapos akong tumawag sa opisina para sabihing malilita ko ng dating. Pabalik na ako sa may sala nang bigla akong mapatid sa kawad ng telepono. Nadapa ako at tumama ang kanan na tuhod ko sa gilid ng isang mesita at medyo natapilok din ako sa kanang paa. Tumayo agad si Carlos at inalalayan ako maupo sa sofa. Napilayan ka ba, Eden? Hindi naman siguro masakit lang yung tuhod ko sa pagkakatama sa mesa at may sakit ng konti sa bukong-bukong ko, Carlos. Tumayo si Carlos at ilang minuto ay bumalik. May dalang yelo na nakabalot sa tuwalya. Ipinatong niya agad sa tuhod ko at ako ay hinawakan. Hawak ng isang kamay ko ang tuwalya na may yelo sa aking tuhod. Nakayuko din ako at minamasahe ang aking bukong-bukong. Nabigla ko nang hinawakan niya ang minamasahe kong parte. Marunong ako magmasahe, Eden. Hawak pa din niya ang paa ko at umupo siya sa mesita sa aking tapat. Nang itaas niya ito para ipatong sa hita niya ang paa ko, ay nag-alangan na ako. Nakabalda kasi ako eh. Hindi naman maiksi pero umiksi dahil sa aking pagkakaupo. Naku, wag na lang, Carlos. Naisip siguro niya ang pag-aalangan ko dahil kumuha siya ng throw pillow sa kabilang sofa. Itakip mo yan sa palda mo at hindi naman kita sisilipan. Nakangiting sinabi ni Carlos. Itinakip ko na nga sa may palda ko ang unan nang ipinatong niya sa kanyang hita ang kanang paa ko at inumpisahan nitong hilutin. Masakit na masarap dahil nakadama ko ng konting ginhawa sa paghilot ni Carlos sa aking paa. Masarap at magaling ka palang magmasahe at manghilot, Carlos. Isa to sa mga racket ko at pinagkakakitaan, Eden. Hahanapin ko lamang yung naipit na ugat at hihilutin. Konting ikot lang at pag napatunog ko na yun, magiginhawahan ka na, Eden. Ilang minuto pang nakalipas ay naginhawahan nga ako talaga. Nang biglang ibaling niya ang direksyon ng ikot ng paa ko nang may lumagutok. Tunog galing sa paa ko. Aray, ang sakit naman, Carlos. Oo, pero mamayang konti ay okay na yan. Nawala na ang ipit. Konting masahe pa para mawala yung sakit at maginhawahan ka, Eden. Kinuha din niya yung tuwalya na may yelo.
Dahil halos tunaw na, maginhawa na din naman ang aking tuhod. Hinayaan ko lamang si Carlos na ituloy ang masahe niya na umabot sa aking tuhod. Iba na tuloy ang aking nararamdaman at napapapikit ako sa ginhawang nararamdaman ko. Bukod sa ginhawang nararamdaman ko, ay may dalang kakaibang kuryente ang paghilot ni Carlos. Parang nakakaramdam ako ng kiliti at nag-uumpisa nang mag-init. Parang kinukuryente ako. Nagulat ako nang bigla na lamang hawakan ni Carlos ang aking magkabilang pisngi. Nitigan niya ako sa aking mga mata. Parang nawala na ako sa katinuan dahil sa init ng aking nararamdaman. Dinala niya ako papasok sa isang kwarto. Inihiga niya ako sa kama at hindi ako gumagalaw. Nakatitig siya sa aking mga mata. Marahan niyang nilapit ang labi niya sa aking mga labi. At doon nga ay nagsimula kaming maghalikan. Hindi na namin napigilan ang aming nararamdaman. Wala na kaming pakailam na mga oras na iyon. Parehas na kaming baliw dahil sa tinatamasa ng mga oras na iyon. Napapakagat labi si Eden habang pikit ang kanyang mga mata. At si Carlos naman ay hindi rin malaman ang gagawin dahil sa tinatamasa ng mga oras na iyon. At maya-maya pa ay nagsimula na yumugyog ang katre. Halos masira ang kanilang hinihigaan. Pawisan pareho. Nang matapos ay bagsak silang dalawa at walang kibuan. Maya-maya ay nagtanong si Carlos, "Eden, hindi ka ba nandidiri sa akin at nalaman mo na yung tunay kong trabaho?" "Hindi naman, Carlos. Nabigla lang ako pero hindi naman ako mapanghusgang tao." Nasabi kasi ni Carlos na ganito ang kanyang trabaho. "Salamat, Eden. Hindi ako nakatapos ng kolehiyo dahil maaga pa lamang ay pinasok ko na ang ganoong trabaho, Eden. Namatay kasi ang tatay namin noon at 10 nga kami. Pag-callboy ang madaling pagkakaperahan at hindi ako nakaalis sa ganitong pagtatrabaho." "Nakita nga kita minsan sa mall, Carlos. May katagpo kang babae. Medyo may edad na pero mukhang mayaman. Kliyente mo ba yun?" "Oo, Eden. Puro babae lang mga kliyente ko. Ayoko ng bakla. Nang bata-bata pa ako ay nag-macho dancer din ako. Pag natapos na yung 3 kong kapatid ay titigil na ako. May konting ipon na rin naman ako at maliit na negosyo sa probinsya namin. Mabuti naman kung ganun, Carlos. Pero teka, kaninang nasa katinuan tayo ay nasabi mo na may paghanga ka sa akin. May gusto ka ba sa akin, Carlos?" Napangiti si Carlos. "Yung klase ng ganda mo ang tipo ko, Eden. Kaya lagi ako nakatingin sa'yo kapag dumadaan ka sa harap ng tindahan namin. Wala na makita kita ay madalas na akong mapatambay sa tindahan. Akala ko dati wala kang asawa dahil bata ka pang tignan at sexy. Pero nang nakita ko yung kasama mo yung anak mo ay siguradong may asawa ka na at lalo akong humanga sa'yo." "Parang baliktad ata, Carlos. Nang akala mong wala akong asawa ay hanga ka na, pero nang malaman mo nang meron akong asawa at anak ay lalo ka pang humanga." Nakangiti ulit na sumagot si Carlos. "Dahil sa nakasanayan ko na ang karamihan ng mga kliyente ko ay may asawa, hiwalay sa asawa at biyuda. Mas mainit kasi sila kaysa sa mga single na mga babae." Natatawang tinapik ko ng malakas sa tiyan si Carlos. "Hindi naman pala paghanga, Carlos. Init lang din sa akin dahil may asawa pa rin ako ang nararamdaman mo. Pasensya na. Siyempre, kasama na rin yun sa'yo. Pero humahanga ako dahil halos lahat ng kliyente ko ay chubby, bilbilan, may edad. Bihira ang sexy kong kliyente. Malayong malayo sa kanila yung kaseksihan mo. Bolero ka talaga, Carlos, at hindi mo ko kliyente, ha?" Eden, gusto mo pa bang maulit to? Napakagatlabi ako. "Pwede ba, Carlos?" Hinalikan agad ako ni Carlos. Nasa kainitan na ulit kami nang may kumatok sa kanilang pintuan. "Kuya Carlos, tao po." Dinig namin na sigaw ng babae na parang kapatid niyang si Mirna. Nagkatinginan kami ni Carlos at napangiti sa isa't isa. Dali-dali kami nagayos.
Nang makapag-ayos ay agad ako naupo sa sofa at si Carlos ang nagbukas ng pintuan. Nakita ko ni Myrna at napangiti pa ito at nagpasalamat na nadalaw ako sa kanilang bahay. Nasabi ko lang na nagbayad ako ng mga utang ko sa kanilang paninda. Inihatid ako ni Carlos sa may labasan. Habang naglalakad ay nag-usap kami ng masinsinan. Carlos, sana sa ating dalawa lang ang nangyari ha? Oo Eden, may nangyari sa atin dahil sa hindi inaasahang sitwasyon. Maski may gusto ko sa'yo, wala naman akong balak na ligawan ka. Hanggang tingin lang naman ang gagawin ko sa'yo dahil may asawa ka na. At maski magkita tayo sa tindahan nyo, ay normal lang dapat ang tinginan Carlos ha. Ang turingan natin, walang magbabago. Ganun pa nga din Eden. Isinakay niya na ako sa tricycle at umuwi muna ako sa amin. Naligo, nananghalian at pumasok na sa opisina. Sa opisina ay naisip ko ang nangyari sa amin ni Carlos at nakaramdam ng panghihinayang at pagkabitin dahil mauulit sana ang ginawa namin kanina, pero naudlot yun dahil sa pagdating ni Myrna. Alam kong nagkasala ako sa asawa ko pero nagtataka ako dahil parang panandalian lang ako na konsensya at hindi ako nabagabag muli. Ilang gabi ding laman ng isipan ko ang nangyari sa amin ni Carlos at iyon ang iniisip ko tuwing may nangyayari sa amin ni Erwin. Iniisip kong si Carlos ang kasama ko. Normal naman ang turingan namin sa isa't isa ni Carlos kapag nakikita ko siya sa kanilang tindahan sa may kanto ng labasan. Sa bagay, paminsan-minsan lang nandoon si Carlos. Kapag nandoon si Carlos sa tindahan nila at ako ay nakatalikod sa kanya habang nag-aabang ng masasakyan, ay pakiramdam ko na hinahagod niya ako ng tingin. Nakakaramdam ako ng kainitan noon. Iba ang tumatakbo sa aking isipan. Lumipas pa ang mga araw at naging laman lagi ng isipan ko si Carlos dahil talagang bitin ako sa nangyari sa amin. Nahiya naman akong sabihin sa asawa ko na magpakonsulta siya sa doktor dahil wala namang problema sa kanya. Mabilis nga lang mapagod at matagal makarecover muli. Isang araw, kakatapos ko lamang makipagtagpo sa kamiting ko sa labas. Mag-aalas 10 pa lang ng umaga ng oras na iyon. Ayoko nang bumalik sa opisina dahil may kwota na ako sa araw na yun. May mga napirmahan akong kontrata. Tinatamad pa din ako umuwi kaya naisipan kong mag-mall. Sa mall, habang naglalakad ako ay may tumapik sa aking balikat. Nasurpresa ako pero natuwa ako kung sino ang kumalabit sa akin. Walang iba kundi si Carlos. Good morning. Good morning din Eden. Ang aga mong mag-mall ha? Wala kang pasok? Meron, kakatapos nga lang ng deal ko pero ayoko nang bumalik sa office. Ikaw, anong ginagawa mo dito? May kinakanvas lang ako ng mga presyo. Titig na titig naman si Carlos sa mata ko habang nakikipag-usap. Ewan ko kung bakit bigla na lamang ako nilikuban ng init. Naisip ko yung pagkabitin ko sa asawa ko. Yun sanang mauulit pa yung ginawa namin ni Carlos nang may mangyari sa amin dati. Carlos, prangkahin na kita. Pwede ko bang bayaran ang oras mo? Ha? Hindi kita maintindihan Eden. Ako, kliyente mo ko. Magkano rate mo Carlos? Naku Eden, kahit walang bayad. Alam mo naman na gusto kita. Basta Carlos, babayaran kita. Halika na Eden, punta tayo doon sa isang malamig na lugar. Tsaka na natin pag-usapan ng bayad-bayad na yan. Bigla ako nasabik sa'yo. Hindi ko akalain na mauulit pa to sa atin. Agad kaming sumakay ng taxi at mabilis naming narating ang aming lugar na pupuntahan. Pagkasarado pa lang ng pintuan, ay agad kami nagyakapan at naghalikan ni Carlos. Halatang sabik na sabik sa isa't isa. Parehas na nga hindi napigilan ng mga sarili. Patuloy pa rin ang kanilang paghahalikan nang mahiga sa malambot na kama. Hindi nagtagal ay yumugyog ang kama. Sumampa si Carlos. Parehas nagigil. Makikita ang kanilang kasabikan. Si Eden naman ay napapakapit sa higaan. Habang si Carlos ay talaga namang pawisan ng mga oras na iyon
Napapapikit din dahil sa tinatamasa ng mga oras na iyon. Hindi nga nagtagal ay narating nila ang paraiso na kanilang nais lakbayin. Bagsak pareho at pawisan. 6:00 na ng gabi. Binabayaran ko siya pero sinabing yun na lamang kwarto ang bayaran ko at libre na nga ang ginawa niya sa akin. Ayaw man niyang magbigay ng suwestyon dahil may pamilya daw ako. Pero okay lang daw siyang may mangyari sa amin. Sabihin ko lamang at libre. Ngumiti na lamang ako kay Carlos at siya ay aking pinasalamatan. Mga 3 buwan ko pang nakikita si Carlos sa tindahan nila tuwing umaga at normal nga ang turingan namin. May mga pagkakataon na gusto ko siyang yayain muli pero nagpigil ako dahil nakukonsensya ako. Hanggang sa nabalitaan ko sa kapatid niya na nakipag-live-in si Carlos sa isang mayaman na byuda na higit 40 anyos. At ilang linggo pa ay iba na ang umuupa ng stall nila Carlos. Umuwi na pala sila Carlos sa probinsya nila sa Cebu dahil taga Cebu din sila at pinakasalan na niya ang ka-live-in niyang byuda na taga Cebu din. Lagi kong naalala pa din si Carlos dahil tuwing umagang pagpasok at pag-uwi sa hapon ay nadadaanan ko ang tindahan nila dati. Hindi ko malimot ang dinulot niya sa akin. Hindi ko rin mapigilan na mag-init ako kapag naiisip ko yun. Nangingiti na lamang ako sa ligayang dinulot ng tindero sa kanto sa amin.